Isang magandang araw mga kaparehas. Narito po tayo sa bayan ng DRT Bulacan. Kasi makapanayan po natin ngayon ang former naglilingkod, nagmamalasakit dito po sa bayan ng DRT Bulacan at gayon po ay muling maghahandog, magbabalik sa kanyang kumbaga pagmamalasakit, paglilingkod, pagsiservisyo sa bayan ng DRT Bulacan na si ginagalang former konsihal, Konsilorito Tito De Leon. Konsi, kumusta na po kayo? Awa po ng Diyos okay naman. Alright, okay Konsi. Maitanong ko lang po, ano po ang inyong magandang hangarin at layunin sa pagbabalik niyo pong muli bilang maglilingkod bilang ating konsehal ng bayan sa DRT Bulacan? Dito kasi ang unang problema natin, yung hanap buhay. Okay. Na kailangan dito sa atin magkaroon ng hanap buhay ang aking mga kababayan. Yun ang aking unang tututukan. Kasi dito sa DRT, ang 70% ang kinabubuhay nila sa pagkasaka at sa paghahalaman. Kaya kailangan matutukan natin yung DA. Kung si Tito, para lang po sa kalaman ng ating mga kababayan, kung kayo po ay pagbibigyan nila at subukan muli sa paglilingkod bilang ating konsehal ng bayan, ano po ang kailangang maaasahan muli sa inyo? Ating tututukan yung DA at saka yung ating kooperatiba. At ating palalakasin dito yung mga magkasaka, ating susuportahan. Kasi nakita ko rito yung 70% ng DRT nabubuhay sa pagkasaka at saka sa paghahalaman. At kaya kailangan natin ay yung ating tinatawag na programa ng Farm to Market Road Opo. para sa mabilisan nilang pagdadala ng mga karakal nila sa ating iba't ibang merkado. Okay, so yun po yung mga programa niya nais niyo pong gawin, Konsi. Oo, Okay. yun ang ating dapat gawin. Okay. Pero kung para sa inyo, nga po, yung ibig sabihin, sa panahon nyo lamang at kayo na po ay naging konsehal na po dito sa ating bayan, ano po dapat pang i-priority bukod sa nabanggit po ninyo, pangkabuhayan at iba pang mga gawain natin dito? Dito kasi ang problema ng aming kababayan, unang-una, yung tubig natin Dito sa Barangay Pulo Sampaloc, anong problema? Tubig. Opo. Pero yung iba't ibang barangay, ang nakita ko sa pag-ikot ko, yung tubig yung problema. Tubig. Na kailangan bawat barangay magtayo tayo ng ano tawag ito, ng water system Water system. para lahat sila ay makinabang doon. Kasi yun ang pangunahin. Lalong-lalo na sa paghahalaman, kailangan bawat barangay ay magsulong tayo ng programa sa patubig para yung ating mga magsasaka ay patuloy na makapagsasaka at patuloy na makapagtatanim ng halaman. Alright, so yun po yung pwede na maasahan ng ating mga kababayan sa inyo, Konsi, na programa nyo pong nais i-priority din dito sa ating bayan. Opo, ma'am. Alright. Kasi nakita natin dito, napakahirap po talaga hanap buhay. Ang kailangan po natin dito, masuportahan tayo kung sino man po ay mauupo dito sa ating bayan. Kailangan yung ating mga maliliit suporta sa paghahanap buhay. Alright. Dito alam naman natin ang hanap buhay Opo. Unang-una, yung ginagawa nilang pag-ibistay ng buhangin, dapat luwagan natin lahat yung gusto maghanap buhay. Ayun. Para ang ating mga kababayan ay mayroon ng mga sustento doon sa kanilang mga anak. Ilan po problema ng bayan natin yung hanap buhay? Trabaho. Pero nakita naman natin, ma'am, yung DRT, napakaganda yung karsada. Opo. Okay na po lahat dito ayos na Yun lang po ikabubuhay ang ating kailangan tutukan. At saka yung pong ating yung ating health center. Kasi nakita natin yung health center natin. Yung ating mga kababayan dito. Pupunta po sa Malolos. 1 linggo bago pa magamot Matagal po doon, sarami po ng ginagamot ng Malolos. Totoo. Kung dito po sa amin, maliit lang naman po ang population dito, kaya-kaya naman po ng aming health center. Kasi meron naman po kami dito na ospital na pinagawa. Ang kulang na lang po dito, doktor. Saka yung mga machine na gagamitin para po sa isang sa hospital. Ilan po ang higit na kailangan dito. Tutukan yung kalusugan, tutukan yung hanap buhay, tutukan ng edukasyon. Ayun. Yung tatlo po na yun ang aking priority. Wow! Alright. Okay, yun po yung pwedeng maasahan ng ating mga kababayan sa inyo, Konsi.
Opo, opo. Yan po ang Sa aking pananaw nyo lamang tututukan. na pwede nyo pong isulong sa mga programa. Opo, Okay. ma'am. Para lang po sa kalaman muli ng ating mga kababayan kung sila, lalo na po sa ating mga kabataan ngayon at sa ating mga millennial ngayon. No? Ibig sabihin, ipakilala nga po natin kung sino po si Tito De Leon. Nung ako po may nanunungkulan, bilang konsyel ng bayan sa panahon po ni Paulino, ay marami naman din po tayong naiyak ng batas. Katulad po nung una, hiniling ko kay Mayor Paulino na magkaroon po ng libreng pabahay sa DRT. Opo. Ngayon po, nakita ko ang eskwelahan ng aming Pulo Sampaloc ay open na open po yung tibag doon. Kaya pinuntahan ko si Mayor Paulino. Ay awa ng po ng Diyos nung sabihin kong bakuran para sa kaligtasan po ng aming mga batang nag-aaral. Ay agad naman pong rumispan yung ating mahal na Pulong Bayan, Opo. si Ma'am Paulino. Opo. Kaya po napabakuran yung eskwelahan na yun. Opo. At napagawaan pa niya ng poso para sa mga bata. Tapos po noong mga panahon na yun, dito nga po sa amin, ang problema rito sa amin, yung pong mga makasaka, tumatawid pa ng ilog, lagi pong umuulan, lagi pong baha. Opo, opo. Kaya ang ginawa ko noon, kinausap ko po si Mayor Paulino. At sa tulong naman po ni Engineer Susan Borja de Guzman, ay nagkatulong po kami rito na magkaroon po ng hanging bridge. Hanging bridge, wow. Kaya po nagkaroon po ng hanging bridge at malaking kaginawahan po sa mga tiga Sitio Abo. Wow. Kaya noon po naman ay ang mga konsyal ay meron po kami noon na tinatawag na port barrel. Opo, opo, opo. May port barrel po kami doon Yung akin po yung aking inukol doon po sa water system, doon po sa pagpagawa ng poso, at saka yung mga daycare center natin na pagkipintura, doon po naiukol yung aking port barrel. Bagaman po tayo ay nga napapaluwag, pero at least tayo naman po yung nakatutulong. Wow. At nung maupo naman po itong ating kasalukuyan nakaupo, si Mayor RTF, ang aking pong hiniling doon, ang problema po ng bayan natin noon, yung po bang kuryente. Napakarami pong jumper dito sa bayan ng DRT. Ako nga po kung saan na po ng bayan noon, naka-jumper din ako Kaya, inausap po yung ating punong bayan, si Mayor RTF, Opo. katabi ko rin si Consal Jerry, si Consal Nole. Sabi ko, Mayor, magpasa tayo ng batas na libreng kontador para matapos na yung jumper dito sa DRT. Nung amin po sinisimulan tatlo yan, ni Nole, ni Jerry, ako, yung pong jumper na yan, pag po hinuhuli ng mga tao yung mga tiga rito sa amin, at yung mga mirako na pupunta rito, tinuhuli jumper. Opo. Kami pong tatlo na pagbibintangan, kami rin nagpapahuli. Opo. Pero sa kagustuhan po namin, na ang kuryente na matanggal na po yung jumper sa DRT, hindi na po namin pinapansin yung ganung pagbibintang. Kaya ang ginawa po namin, kami tatlo, kahit po hating gabi, nag-deliver po kami ng kontador dyan sa Kalawakan. Yun po ang kasaysayan namin tatlo, kaya kami po tinawag na tatlong itlog. Nila Consal Jerry, ni Consal Noli. And ito pong huli, hindi na po kasi itong aming hanging bridge na kasi marami na pong may sasakyan dito Opo, opo. Ngayon ma'am, ang ginawa po namin dyan, ang ginawa ko dyan, kinausap ko rin si Pulong Bayan namin na magkaroon po ng tulay doon sa aking, sa may aming ilog po dito. Opo, opo. At sa tulong po ni Engineer Susan Borja de Guzman, napagbigyan naman po, nagkaroon na po doon, kahit na po yung aking tumalay nasira lahat, at least po, guminhawa naman po yung aking mga kababayan doon po sa kabilang ilog. Kaya doon po sa mga naghasaka roon, awa po ng Diyos, yung po kanilang mga sasakyan, abot na po sa kanilang mga nakakapasok na po roon. Yung kanilang mga halaman, kung saan nila gustong dala, madadala po nila. Wow! Ganun po ang natin ng ating nagawa nung tayo po ay naglilingkod. Opo. So yun po yung legacy na naipundar Yun po niyo ang po. legacy nating naipupundar nung tayo Dito po sa ating kapanahonan niyo po kung yun. Ganyan nga po, gusto naman po natin hanap buhay. Kasi alam naman po natin talagang mahirap ang hanap buhay ngayon. Totoo po. Kaya sana kung tayo muling papalarin, yan po ating tututukan hanap buhay.
Kung si Tito, kung nanonood po ngayon ng ating mga kababayan dito po sa bayan ng DRT Bulacan, ano po ang nais niyo pong panawagan at mensahe sa kanila? Ang masasabi ko lang sa aking mga mahal na kababayan, gusto kong ipagpatuloy Opo. yung pong aking paglilingkod. Dahil sa nakita ko po, kailangan pa rin po ako ng ating mga kababayan. Dahil lang kailangan po natin, muli po tayong bumuo ng batas na unang-una, yung makikinabang po yung ating mga kababayan. Opo, tama. Yun po ang ating ipapriority. Kasi nakita naman po natin dito sa ating bayan, at umuunlad po ang ating bayan talaga rito sa atin. Umuunlad ng turismo. Totoo. Umuunlad po lahat dito sa atin na kailangan lang ay magsuportahan ang bawat isa para matupad natin ang ating hangarin sa ating mga kababayan o matupad natin ang ating ninanais. Magsama-sama po tayo. Muli po nyo akong tulungan at para po muli kong magampanan ang aking pangako na ako ay tutulong sa abot ng aking makakaya, lalong-lalo na po sa ating hanap buhay. Wow, alright. Muli po sa aking mga kababayan, sana po ay suportahan niyo po ang aming team, Jimwell, sa pangunguna po ng aming minamahal na magiging punong bayan, Leopardo Piedoso, at sa aming pong pangalawang punong bayan, Lowell Cebrano, at sa aking pong mga kasamahang kunsihal. Sana po magsama-sama po tayo sa Team Jimwell, ang inyo pong abang lingkod, Kunsihal Tito De Leon, ang number 5 po sa balota. Mga kaparehas, nakapanan po natin ngayon ang dating naglilingkod bilang konsihal dito po sa bayan ng DRT Bulacan at ngayon ay muling magbabalik sa kanyang pagtutuong, pagtulong, pagmamalasakit sa ating mga kababayan dahil siya po ay napakarami na din pong legacy at batas na isatupad dito sa ating bayan ng DRT Bulacan. Magandang araw po mga kaparehas, Lay Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kay Kunsi, in your family, God bless us all. Mabuhay ka, Kunsi Tito, hanggat gusto mo. Salamat po, ma'am.